Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sige po, pakibasa po. The hope of blessing. So, sino po, at andyan po ba ang ating mga Nihonjin po? Nandun po. Ayun, praise the Lord. Dumadami po ang ating mga Nihonjin. Glory to God. Napakarami ng Lord ang ating, dahil of course, nandito po tayo sa bansang Japan. Amen. So, sila po ang dapat number 1 po na binuwin din po natin. Amen po. So, kaya sabi po, the hope of blessing, ang sabi po, shukupuku eno kibo. Sino po yung asin po ang ating translator dyan? Nag-title lang po ako. Yasumi daw. Yasumi. Tatagyan mo si Ate Jocelyn. Asan na si Onesan? Asan po si Onesan? Ayun, sige po. Sige po, sabi po, so, dahil pag sinabi pong blessing, so yan po ay napakalawak. Hindi po tayo matatapos. Kaya nilimit lamang po natin siya from 2 Corinthians chapter 1. Pag sabi nga po, lesson from 2 Corinthians chapter 1. Amen po. So makikita po natin dyan. Sige po, balik po tayo sa ating Bible verse, sa ating key verse ng 2 Corinthians chapter 1 verse 15 ng New Living Translation. Sige po, basahin po natin. Since I was so sure of your understanding and trust, I wanted to give you a double blessing by visiting you twice. First, on my way to Macedonia, and again, when I returned from Macedonia, then you could send me on my way to Judea. Sige po, sa Tagalog po, basahin po natin. Dahil sa pagtitiwala nito, nais kong pumunta muna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pangalawang biyaya. Nais kong dalawin kayo sa aking paglalakbay patungong Macedonia at buhat sa Macedonia ay bumalik sa inyo at nang matulungan ninyo ako sa aking paglalakbay patungong Judea. Ang tanong po, sino po ang nagsasalita? Si Paul. Kanino po niya sinasabi? Sino po makausap niya? Sino po? Mga taga-Corinthians. Amen po. Mga Corinthians, mga taga-Corinto. Amen. Or mga taga-Corinth. Amen. So, ang sabi po, of course, alam po natin, malaki po ang battle po sa mga tao po sa Corinth, sa mga Corinthians. Dahil alam po natin, ang number 1 issue po sa Corinth ay sexual immorality. Amen po, sexual immorality. When we say sexual immorality, it is sex outside marriage. Amen po, walang basbas ng Diyos. Outside marriage. Amen po ba? At ano po, sabi po, bukod po doon ay yung pagsamba po nila sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang sabi nga po, in spite of that, si Apostle Paul ay nag-establish ng relasyon, ng relationship sa mga Corinthians.
Ang sabi po, siya po yung original na nagplant po ng church sa Corinth. At Paul had a close but complicated relationship. So, binintay niya po ang kanyang relasyon sa mga taga-Korinto by, alam po natin, pag sinabing epistle, yan po ay sulat ni Apostle Paul. Amen po, sulat ni Apostle Paul, saan po? Sa mga lugar, like Romans, Corinthians, Philippians, so mga lugar po yan. Amen? Mga tao sa lugar na yon, but this time, mga tao sa lugar ng Corinth, na yun nga po, complicated, pero in-establish, hindi po niya binitawan ang mga taga-Korinto sa pamamagitan ng pagsusulat. Ilan po yung sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth? Ilan po? So, 1 Corinthians, 2 Corinthians, amen? 2 Corinthians, at may mga plano po siya na dalawin ang mga taga-Korinto. Amen? Na sinasabi niya, dadalaw siya, kaya po dito sabi ko, dahil sa pagtitiwala ito, nais kong pumunta muna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pangalawang biyaya. Nais kong dalawin kayo sa aking paglalakbay patungong Macedonia at buhat sa Macedonia ay bumalik sa inyo. So actually, kung bakit po ako nag-arrive dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, sa aking Bible reading, so talagang na-catch po yung attention ko doon po sa sinabi na balik na po natin sa English version ng New Living Translation, doon po sa salitang double blessing. Wow! Sabi ko, bakit double blessing? Amen po? So, as I've searched, kasi pag sinabi kasi blessing, ang nasa isip agad natin na biyaya ay ano? Mga material na bagay. Amen po? Ano ba? Mga favor from men. Amen po? Favor from God. At ano ba po? Anything po na it is all about earthly things. Amen po? Pero sabi ko, habang nire-research ko siya, bakit hindi yun? Hindi, kumbaga yun ang ine-expect ko kasi material things. Amen, pero hindi pala material things ang tinutukoy ni Apostle Paul. So isipin po natin sa 2 beses na pagdalaw, na balak ni Apostle Paul na dalawin ang mga taga-Corinth, ang sabi niya, para mabigyan kayo ng double blessing. Bakit po? Sa paanong paraan? Kailan paano po magiging double blessing? Kasi una po, malinaw po na sinabi, hindi ko na po na-underline kasi originally New International Version ang nilagay ko. May mga naka-underline, pinalitan ko na siya ng New Living Translation kasi doon po sa salitang double blessing. So hindi ko na po siya na-underline. So first, ang sabi po, verse 16, first, on my way to Macedonia, and again when I returned from Macedonia. Amen po. So, yung pagpunta po ni Apostle Paul sa Macedonia, bago po siya dumiretso ng Macedonia, gusto po niya dumaan muna sa Corinth, and then after doon, from Corinth to Macedonia, sige nga po, next slide po natin. May nakasulat po dyan yung Paul's itinerary. So, number 1, analysis. So, ano po pag sinabing analysis? Bouquet. At ang sabi po dyan, Paul's itinerary. Sige po, doon po muna po tayo sa Paul's itinerary. So, Paul's itinerary, ang sabi po dyan, I wanted to visit you on my way to Macedonia and to come back to you from Macedonia, then to have you send me on my way to Judea. So, ano po ang kanyang itinerary na tinutukoy po? Sige po, pakita po natin. Sige po, hindi na ganon? Hindi na kita? Sige po, balik po tayo sa slide. Ayan. So, Corinth to Macedonia, to Corinth to Judea. Amen po. So balak po niya pumunta ng Macedonia and then after po nun sa Judea. Pero ang plano po niya, bago po siya pumunta ng Macedonia, dadaan muna siya sa Corinth. And then after nun,
pagdaan po niya ng Macedonia, tapos babalik po siya ulit ng Corinth, doon naman po siya pupunta ng Judea. Kaya ilang beses po na plano puntahan po ni Apostle Paul ang mga taga-Corinto. 2 beses. Kaya yung sinabi po niya, pagdalaw niya, yun po ay tinukoy po niya bilang isang blessing. Amen po. Blessing. Tayo po ba, mayroon po ba dumadalaw sa atin na mga pastor or ng mga kapatiran, mga anak ng Diyos? Nasasabi po ba natin na yun ay blessing? Na tayo po ay dinadalaw ng mga anak ng Diyos? Amen po? So, it is a blessing. So, ang objective po niya ay para makaranas ng double portion of blessing ang mga taga-Corinto. So, hindi po material na bagay. Kasi actually po, si Apostle po, siya po ay nag-encourage pa na ang na sila po ay magbigay para sa mga, sa mga Macedonia, magkaroon po ng collection. Amen? Pero, ano po yung pinakatunay na blessing po dito? Yung blessing na sila po ay ma-minister ni Apostle Paul. Yung blessing na sila po ay makapag-participate, ang mga Korinto, na makapag-participate po sa ministry ng Lord. Amen po? Dahil ang sabi niya, dahil ang gusto ko ay samahan niyo ko sa pagpunta ko or ihatid niyo ko sa pagpunta ko sa Judea. Amen? So, yun po yung blessing. Amen po. Yung tayo po ay makatulong sa gawain ng ating Panginoon, magkaroon po ng pagkakataon, open door of opportunity, para po tayo makatulong sa gawain ng ating Panginoon. Pakisabi po sa katabi, blessing yan. Blessing yan. Amen po. Blessing yan. Kailanman po ay hindi po tayo mawawalan. Amen po. Di ba ngayon, pakita nga po natin, ano po pag sinabing blessing? So pag sinabi po blessing, yan po ay, sabi po ng New Living Translation, I wanted to give you a double blessing by visiting you twice. So other translation for blessing, sige po, pakita po natin. Ng New International Version, na sinabi po dyan, ang translated word is benefit. Sige po, ng English Standard Version, ang sabi po dyan ay grace, biyaya. Amen po. Ng New American Bible, Revised Edition, ang sabi po dyan, favor. Amen. And last one, ng easy translation, God's help. Amen po. So, pakiulitin nga po natin, ano po yung other translation for blessing? Benefit, grace, favor, God's help. Amen po. Pero, kung sa tutuusin po, base po sa nabasa po natin, si Apostle Paul po, siya po yung nakakailangan ng tulong po ng mga taga-Korinto. Amen po. Pero niregard niya po ito as blessing sa lahat po ng mga tumutulong, sa lahat po ng mga gumagawa, nagpa-participate sa gawain po ng ating Panginoon. Amen. Pero, ano po, may plot twist. Uy, ano tayo ngayon? Millennial. Ay, ano pala, Gen Z. Plot twist. Diba? May nangyari. Amen. Yung plano niya na pagpunta ng Corinto, hindi po natuloy. Amen po. Naranasan na po ba natin naghanda? Pinaghandaan mo yung taong pupunta sa'yo, nagluto ka. Ang masaklapan, nag-leave ka pa sa trabaho mo. Amen po. Tapos yung pala hindi matutuloy. Amen po. Not just once, but twice. Amen po ba? Hindi lang isang beses, pero pangalawang beses. Amen po. Kaya ang laki po na naging battle po ni Apostle Paul. Kinwestiyon po ang kanyang integridad. Amen? Diba? Pag ikaw po ba napangakuan ng isang beses, siguro kaya mo pang patawarin. Napangakuan pangalawang beses. Sobra na yan Amen po ba? Diba sabi nga, one is enough, two is too much. Three is, or thrice is, dangerous na daw. Diba? Una, pangalawa, hindi nakarating. Yung plano niyang 2 beses
chance na i-meet ang mga taga-Corinto, hindi po nakarating. So, nawala po, na sinasabi nila nawala po yung integridad, nawala, hindi na naniniwala sa kanya ang mga tao. Amen po ba? Hindi na naniniwala sa kanya ang mga tao. Kaya po ang sabi po ni Apostle Paul, siya po ba daw ay nagsasabi ng pupunta ngayon ng oo, tapos hindi. Pero alam po natin, si Apostle Paul, he is a man of integrity. Pero alam po natin, may mga cases, may mga pagkakataon that he was, being hindered para pumunta. Amen po, para pumunta. Kaya nga po, ang ganda po ng sabi po ni Apostle Paul, pagdating po doon sa last part po ng 2 Corinthians chapter 1, na ang sabi po niya, I call God as my witness that it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Amen po ba? Na parang in-spare pa, na hindi nakarating si Apostle Paul. Diba, pag minsan, Lord, bakit ganon? Diba, pag minsan, may mga pagkakataon na hindi ka natutuloy sa lakad mo. Diba? Asang-asa ka na eh. Tapos bigla nagkaroon ng reason bakit hindi ka natuloy. Yun pala, yung dapat na pupuntahan mo, may aksidenteng nangyari. In-spare ka ng Lord. Amen po ba? Or yung mga narinig natin na story, bakit gano'n? Nag-aaral naman ako ng board exam. Review ng board exam, hindi nakapasa. Yung pala yung batch na yun, kaya hindi siya nakapasa, ay batch na punong-puno ng issue. Kasi, ang sabi, may lumabas daw na leakage. Amen po ba? So, ini-spare tayo ng Lord. Amen po. So, ganun din po ang pag-describe po ni Apostle Paul, hindi man siya natuloy, in-spare sila. In-spare ang Corinth. Amen po. So, ngayon po, paano po natin ma-i-apply? Roman numeral number 2, sabi po dyan, application. So dahil sinabi po, ano po ba? Nakita po natin yung nais po ni Apostle Paul, yung kanyang objective na mabiyayaan po ang mga taga-Corinth, ang mga Corinthians, sa pamagitan po ng pag-serve, pag-welcome sa gawain po ng ating Panginoon. So, being the extension of God's blessing. So, tayo po ba, dahil ako po dati, nung time po na ako po ay, meron po kami battle financially. Tapos, may kapatiran na pag minsan, may maghihiram. Sabi ko, Lord, alam naman na wala akong trabaho. Bakit sa akin po maghihiram? Diba? Diba? Sabi ko, wala eh. Yung ba tipong ang natitira mo na lang pambayad ng kuryente para kay Judith. Amen po ba? Kaya sabi ko talaga sa Lord na, Lord, bless us, Lord. I-bless niyo kami, Lord, para makapag-bless din po ako. Makapag-bless din po kami. Amen po ba? Kaya madalas sa madalas, binibless po tayo ng Lord para maging blessing din po tayo. Amen. Amen po ba? So ngayon, paano po tayo magiging extension ng blessing? Of course, hindi po tayo lalayo. Iinog lang po tayo sa 2 Corinthians chapter 1. Ang sabi po dyan, being the extension of God's blessing, number 1, share in each other's sufferings and comfort. So kung mapapansin po natin, hindi po mga material blessings ang pag-aaralan po natin. Share in each other's sufferings and comfort. Sino po sa atin ang may mga kaibigan po na ang daming problema? Amen po ba? Tayo po ba yung laging takbuhan? Tayo po ba yung laging hinihingan ng panalangin? Amen po? Tayo po ba yung laging sa atin po nagko-confide? Ano po ba? Pagkatapos niyo po ba mag-usap ng kaibigan mo, napagaan mo po ba yung pakiramdam niya? O mas lalo pang bumigat? Kasi ginatukan mo pa pala. Amen po? So kaya napaka-important po kung sino po yung mga kaibigan po na lalapitan natin. Amen po? Godly people ang lalapitan natin, mga kapatid. Amen? Para walang marisol. Amen? Kung hindi, papaalala lang po sa atin yung mga salita ng Diyos. At ano po, share in each other's sufferings. Saan po natin makikita yan sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4 and 7. Sige po, basahin po natin. Verse 3,
Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Verse 4. Who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. And verse 7, ang sabi po dyan, and our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Diba? Pag tayo po ay talagang punong-puno na po yung puso natin, yung isip natin. Talagang, kumbaga, nagdurusa na po talaga tayo, sino po yung nilalapitan po natin. Walang iba po kung hindi ang Diyos. Amen po. Dahil alam po natin sa bawat pananalangin po natin may ginagawa ang Lord. Amen po. May nangyayari behind our back. May ginagawa ang Lord na hindi po natin alam na in time marirealize natin, Lord, kaya pala. Amen po. The God, our Father, is the God of all comfort. Amen po. Ang sabi, Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Wala pong magbibigay ng kaaliwan sa atin kung hindi ang salita ng Diyos. Amen po. And after we receive the Word of God, alam po natin, yung puso po natin napapagaan po ng salita po ng Diyos. Amen. Kaya sabi po, who comforts us in all, ang sabi po sa verse 4, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble. Dahil in short po, dahil napagdaanan mo na yung problema na yan, pag meron pong lumapit sa iyo, alam mo na po kung paano mo siya i-comfort, kung paano mo po siya tutulungan. Kasi, papunta pa lang siya, ikaw, nakabalik ka na. Or nagbabalik-balik ka na. Amen po ba? Dahil alam po natin, bilang Kristiyano, ilang beses po natin inuulit, we are not exempted from any tribulation, from any problems. Dahil mas lalo pa nga po tayong binibigyan ng Lord ng mga problema. Amen po, ng mga trials. Kasi talagang tinitingnan ng Diyos kung talagang tayo nga po ba ay bagong nilalang na. Amen po ba? Kung yung dati maliit na problema, alalang-alala na tayo, nag-worry na tayo, pero ngayon, Lord, alam ko na yan, master ko na yan, Lord. Amen po ba? Bugbog na ako dyan, Lord. Amen po. Ano ba tawag dito? Manhid na ako dyan, Lord. Alam ko na yan. Amen po. Alam ko na yan dahil ang sabi nga po ng 1 Peter chapter 2 verse 19, verse 21, we are called to suffer. Alam po ba natin yon? We are called to suffer. We are called to suffer as Christians. Amen ba? To this you were called. Ang sabi po, to this, kung maipakita po natin mula 1 Peter, hindi ko na po naisulat, mula 1 Peter chapter 2 verses 19 to 21. Ang sabi po, for it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how is it to your credit if you receive beating for doing wrong and endure it? Ang ibig sabihin po, ano ngayon? Kung tayo po ay dumaranas ng paghihirap na gawa ng ibang tao. Amen po ba? Ang importante, hindi po yun dahil sa atin. Amen po. Dahil alam po natin, sinabi po ng Lord Jesus, if they persecuted me, they will persecute you also. Amen po. So yung mga paghihirap na pinagdaanan po ng Lord Jesus, we are called na maranasan din po natin yung mga paghihirap na yon. Amen. We are called to suffer. Na sabi po, to this you were called because Christ suffered for you, leaving an example that you should follow in His steps. So, nagsuffer muna ang Lord Jesus and then after nun tayo. Binigyan muna tayo ng sample ng Lord Jesus. Amen po. Nasabi nga po nung siya ay, inapi, gumanti po ba ang Lord? Hindi. Amen po ba?
So kaya sabi po, but if you suffer for doing good and you endure it, it is commendable before God. Na kahit gumawa ka na ng mabuti, pero ano po, wala pa rin kwenta dun sa taong ginawan mo ng kabutihan. Instead, naging negative pa yung impact sa kanya, okay lang. Dahil alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos ang motibo ng puso mo. Alam ng Diyos na wala kang nais gawing masama. Alam ng Diyos yung kabutihan ng puso mo. It's just that we cannot please everybody. Amen po ba? Ang importante, we are pleasing God. Amen. At sabi nga po ni Apostle Paul, if I am to please men, I cannot be the servant of God. Amen po. Kung ang hanap lang po natin lagi ay mapapurihan ng tao, hindi ka po tunay na lingkod ng Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo tunay na lingkod ng Diyos kung ang gusto po natin ay makilala tayo. Kung ang gusto natin ay palakpak ng tao. Sabi nga ni Bishop Brother Eddie Villanueva, kung gusto mo ng palakpak ng tao, doon ka sa showbiz, mag-artista ka. Diba? Kung gusto mong yumaman, mag-business ka. Amen po. Kung gusto mo magkaroon ng kapangyarihan, doon ka sa politika. Amen po. Pero dito sa ministry ng Lord, wala pong ibang maitataas sa buhay natin kung hindi ang ating Panginoon. Saka po, number 2, pray. Ang sabi po dyan, number 2, pray for each other that many will be blessed. Alam mo ba natin that as we pray, we are being a blessing? Amen. Nagiging blessing po tayo, mga kapatid. Pag tayo po ay nagpe-pray. Kaya po ako po, pag meron pong nag-a-ask ng prayer request, lagi ko pong, ang nasa puso ko lagi, thank you Lord for this privilege na makapanalangin sa buhay ng taong ito. Sino po ba tayo? Amen po ba? Para hingan ng panalangin. Ibig sabihin, pinagkatiwala niya sa'yo. Amen po ba? At ang sabi po, pray for each other that many will be healed. Saan po natin makikita yan? Saan ko po kinuha? 2 Corinthians chapter 1, verse 10 to 11 ng English Standard Version. Sige po, basahin po natin lahat. He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will deliver us again. And verse 11, ang sabi po dyan, you also must help us by prayer. So that, sige po, basahin po natin, so that many will give thanks on our behalf for the blessings granted us through the prayers of many. Isipin po natin, Apostle Paul. One of the greatest apostle. Amen po. Ng ating Panginoon na ang sabi na, the apostle out of season. Never niyang inakala na siya magiging apostol ng ating Panginoon. Pinapapatay nga niya po lahat ng mga Kristiyano makita niya sa daan. Pumunta pa siya ng Damascus para kumuha ng permit sa mga high priest para i-allow po siya na sino man makita niyang Kristiyano mapapatay. Amen po. Pero ano po, inaresto po siya ng Lord at ginawa siyang apostle to the Gentiles. Amen. At alam po natin, sabi nga ni Apostle Paul, as he claimed, at kung sabi ni Apostle Paul, na masigit pa siya sa ibang mga apostol. Hindi po siya nagyayabang, sabi niya. Diba? Higit pa sa ibang mga apostol, pero hindi siya nagyayabang. Amen po. Pero paano niya po nasabi yun? Kasi doon po sa mga tao na wala kong ginawa kundi magyabang na magyabang na magyabang. Na parang sinabi niya, niyayabangan niyo ako bakit kayo lang ba? Amen po ba? So kaya sabi po niya, Apostle Paul nangangailangan ng panalangin. Amen po. Kaya pakikalabit nga po ang katabi. Amen po, magpapanalangin ka lagi. Amen po ba? Or pag sabi po sa kanila naman po, maging masipag kang manalangin. Amen po. Kasi sa panalangin, nagiging blessing po tayo. Amen. Dahil sabi po niya, Pastor po, napakarami po nilang paghihirap na dinanas. Pero ano po ang nangyari? Na ang sabi niya, ipanalangin niyo kami para praising. Amen? Na sa bawat panalangin nasasagot, marami ang nagpapasalamat.
Amen? Kaya napaka-importante po ng ating prayer request. Tapos meron pong answered prayer. Amen po. Kasi baka puro kayo prayer request, hindi kayo nagbabalik ng pasasalamat sa Lord. Diba? Tayo po ba yung isa po sa mga 10 ketongin na pinagaling ng Lord? Na doon sa siyam na pinagaling sa 10 pinagaling ng Lord, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Saan po tayo doon? Doon po ba tayo sa nakakarami? O doon sa nag-iisang bumalik? Tanong nga po kung tabi-viewer, di ba? Totoo. Di ba? Pag minsan, pag nakuha na natin, makakalimod na tayo eh. Pakitapik na mo, dibdib, sakit mo yan. Dahil po ba, sakit natin mo eh. Amen? Masyado po natin tinating advantage. Kumin, sorry. Amen? Kaya madalas tuloy, nagpapaalala tuloy lagi sa iyo ang Lord. Amen? Kaya, the more na hindi ka nagpapasalamat sa Lord, lalo ka pa niyang bibigyan ng problema. Amen po, until such time na maging habit na po natin na magpasalamat sa Lord. Ano mang problemang dumarating po sa atin. Amen po. So ano po? Yung blessing po dito, praying for each other is ano po, tayo po mismo ay nakakapag-minister sa ibang tao. Amen po, nagagamit po tayo para makapanalangin. At alam po natin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray continually. Amen po, manalangin ng walang humpay. Give thanks in all circumstances. Amen, manalangin, magpasalamat. Pakisabi po sa katabi, huwag mo kalimutan yan. Huwag mo kalimutan. And number 3, ano po? Be fruitful by... Sabi po dyan, be truthful by God's grace to the world and to one another. Be truthful. Amen po ba? Sabi po dyan, maging totoo. Amen? Dahil ano po ang sabi? Bakit po? Dahil sinabi nga po ay si Apostle Paul ay hindi na po naniniwala sa kanya ang mga taga-Korinto. Pero si Apostle Paul, instead po, kumbaga, binuhos niya po ang kanyang puso. Hindi po siya nag-pretend na everything is okay. Ganun po ba tayo pag minsan para hindi sila mag-alala? I-shoulder na natin lahat? Amen po ba? I-shoulder na lang natin lahat para hindi na sila mag-alala sa atin. May ganun po ba tayo? Pero si Apostle Paul, hindi. Nilahad niya po lahat. Para ano po, mas maintindihan po siya ng mga tao. Amen po ba? 2 Corinthians chapter 1 verse 12, ang sabi po dyan, now this is our boast, our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world and especially in our relations with you, with integrity and godly sincerity. We have done so relying not on worldly wisdom, but on God's grace. Na ang sabi niya, ito ang aming pinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit nagawa namin ito sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. So ano po yung makikita po natin dito kay Apostle Paul? Apostle Paul bilang leader, alam po natin siya po yung nag-church ng plant sa Corinth. Makikita po dito ang kanyang katapatan sa Diyos. Amen po? Ang kanyang katapatan sa Diyos na ang sabi po, ayun na, pagalit natin muna yung salamin. Ang sabi po dito, sa 2 Corinthians, na ang sabi po, as surely as God is faithful. Ang sabi po, 1 Corinthians chapter 5, verse 18, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas, and Timothy was not yes and no, but in him it has always been yes. Amen po. Na-inspire po sa pagdududa po ng mga tao, ginawa po niyang example ng katapatan ng Diyos. Masasabi po ba natin yon? Na kung gaano katapat ang Diyos, ganun din ako katapat sa iyo. Kaya po ba natin sabihin yun?
sa mga tao nang umaasa sa atin. Si Apostle po, sabi niya, kung gaano katapat ang Diyos, ganun din ako. Ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Amen po ba? It's just that merong mga nangyaring hindi inaasahan. So kaya ano po ang ating conclusion? So napaka-importante po na tayo po ay maging tapat. Sabi nga po, honesty is the best policy. Amen po ba? Di ba yung favorite motto, sabi sa slang po? Honesty is the best policy. Diba? Pero alam po natin, ang Lord ayaw po niya sa sinungaling. Isa po sa ibubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ang mga taong sinungaling. Amen po ba? Yung liars go to hell. Revelations chapter 21 verse 8. Amen po. Liars go to hell. Hindi po motto yun. Hindi po kasabihan yun. That is biblical. Amen po ba? That is biblical. Kaya nga po di ba si Apostle, si Santiago, ang half-brother po, si James na half-brother ng ating Panginoong Jesus, nag-alat po siya ng isang chapter na patungkol po sa dila. Amen po ba? Taming the tongue. James chapter 3, buong chapter yan. Amen po. Kaya pag sabi po sa katabi, kung yan po ay marites, basahin mo ang James chapter 3. Wala daw marites dito, wala nagsalita. Amen po ba? So, buong chapter 3 po, para yan po sa, kung paano magdidisiplina, mapapatahimik ang dila. Nang sabi nga po, ang isang maliit na apoy, kayang palablabin. Papag-apuyin ang buong, ang buong forest, ang buong kagubatan. Amen po. Ang isang timon, napakaliit pero kayang i-drive, i-manipulate ang isang napakalaking barko. Amen po. Pero ang dila natin, napakaliit na bahagi ng ating katawan. Pero kaya po tayo niyan dalhin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen po ba? Kaya pakisabi po sa katabi, alam na this. Amen po, alam na po natin yan mga kapatid. Amen po. Huwag po tayong sasaksi sa hindi totoo. Amen po. Huwag po tayong magsasabi ng kasinungalingan hindi naman totoo. Amen. Siyempre, kasinungalingan nga po, di ba? Kaya hindi po talaga magiging totoo ang kasinungalingan. Amen. Kaya ano po ang ating conclusion? Conclusion, Ketseron. Tama ba? Ketseron. Di ba? Conclusion, our Ketseron. So the hope of blessing. So ito na po yun. So ano nga po ba pag sinabing hope? Di ba po, yan po yung bagay na inaasahan po natin. Ibig sabihin, hindi pa po natin nakikita. Sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 24 to 25. Kasi kung nakikita na natin yan, hindi na natin yan masasabing pag-asa. Hindi na natin yan masasabing nilulook forward natin na isang bagay kung nasa harapan na po natin. Amen po? Amen. At ano po ang sabi po dyan? Tulad po ng nabanggit po natin kanina yung mga sinabing blessing. Ano po yung other translation? Sino po nakakaalala? May naalala po ba tayo? Blessing, grace, favor, God's help. Wow, pag sabi po sa katabi, congratulations, nag-election ka. Amen po? Or congratulations, nagpipicture ka. Amen po? Ang sabi po, ano po yung letter A, our hope? Doon pa rin po tayo mga kapatid, hindi po tayo lumalayo. So ito na po yung ating pinaka-conclusion. Based sa mga experience po ni Apostle Paul, our hope is that every sufferings are blessing. Amen po ba? Pakisabi po sa katabi, lahat ng paghihirap ay biyaya. Amen po ba? Lahat ng problema ay biyaya. 2 Corinthians chapter 1 verse 7. Ang sabi po dyan, sige po, basahin po natin. And our hope for you is firm,
Sige po, basahin po natin. Because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort grace. Amen po. Dahil sina Apostle Paul nakaranas na po ng sobrang dami ng paghihirap, naranasan na rin po silang i-comfort ng Diyos. Amen po. So, kaya po ang suffering ay isang blessing. Once nalampasan na po natin yan, kapatid. Kaya sabi po, James chapter 1 verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood that test, that person will receive the crown of life. Amen? That the Lord has promised to those who love Him. Kaya po ba natin bilangin sa mga daliri po natin yung mga problema natin na napagtagumpayan po natin? Kasi ang sabi po, lahat po ng problema, lahat ng trial na napagtagumpayan, meron po yung katumbas na crown of life. Pagdating po natin sa ating buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya gusto pa po ba natin ng mga problema? Amen. Kasi the more problems, the more blessings, the more crowns in heaven. Amen po. Kaya pakisabi po sa Lord, Lord, sige pa Lord, more pa Lord. Amen. Basta siguraduhin lang po natin, kaya po natin. Tayo po ang magtatagumpay sa problema, hindi po ang problema ang magtatagumpay sa atin. Amen po. At ano pa po, letter B, our hope is the blessing of life in every death, past, present, future. Ilang beses po si Apostle Paul ay nabingit sa kamatayan. Kaya nga po, maraming pagkakataon na hindi po siya natutuloy. Si Apostle Paul, hindi po siya promise breaker. Amen? Meron po siyang valid reason lagi na hindi siya natutuloy na pumunta sa isang lugar. Amen? Nalangako siyang pupunta pero hindi siya nakakapunta. Example po nito, 2 Corinthians chapter 11, verse 24 to 29. Basahin ko po siya ng Tagalog. Ang sabi po, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan, buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Diba? Kahit saan siya pumunta may panganib. Amen? Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko rin ginawin, ngunit wala man lang maibalaban. Amen po. Ano po yung mga naranasan po natin sa mga naranasan ni Apostle Paul? Ano po? Yung matinding puyat? Amen po ba? Yung sobrang gutom? Amen po. Diba, sabi nga po nila, gutumin mo daw ang tao kung gusto mo makita yung tunay na ugali. Totoo po ba yun? Diba? Lalo na, diba? Totoo po kasi, diba, pag gutom ka na po, sumasakit po yung ulo mo. Pero, try mo pong kumain, mawawala yung sakit ng ulo. Diba? Totoo po yun, mga kapatid. Kaya po sa ating pagka-prayer and fasting, we also need wisdom. Amen? Alam po natin, alam naman po ng Lord na gusto po natin mag-prayer and fasting. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen po. So kahit naka-prayer and fasting po tayo, kung meron na po tayo nararamdaman physically, mag-excuse na muna po tayo sa Lord. Amen po. Alam po ng Lord, the moment na ikaw po ay nag-decide na mag-prayer and fasting, appreciated na po ng Lord yun. Mararamdaman nyo na po agad yung presensya ng Lord na parang sinasabi ko lang tuwa ang Lord sa intention, sa motibo ng ating mga puso. Amen po. So bakit ko po siya, our hope is the blessing of life in every death. Ano po? Past, present, and future. Bakit past?
Bakit po past, mga kapatid? Sige nga po, basahin po muna natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 ng New Century Version. Ang sabi po, God saved us from these great dangers of death, and He will continue to save us. We have put our hope in Him, and He will save us again. Paulit-ulit ililigtas tayo ng Diyos. Amen po. Doon pa lang sa nakaraang buhay natin, niligtas na po tayo ng Diyos. Isipin po natin, ang destinasyon na po natin dapat ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Na ang sabi nga po dati, kaahaway tayo ng Diyos dahil sa pagsuway natin sa kanyang mga utos. Sinasabi lang natin, kilala natin ang Lord Jesus, pero ang totoo, wala tayong relasyon sa Kanya. Amen po. So, niligtas po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Mula po sa apoy ng impyerno. At ano po, bakit present? Dahil, ano po? So, it is either physical death or spiritual death. Ngayon, pwedeng tayo ay mamatay. Amen po, anytime. Anytime, pwedeng yung mga kamag-anak natin bigla magpapalit yan ng profile picture, magiging kandila. Kasi bakit kinuha na pala tayo ng Lord? Pero ang tanong, anytime kunin ba tayo ng Lord, handa po ba tayo? Masasabi po ba natin na tayo po ay didiretso sa ating Panginoong Yesus? Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, to be absent in the body is to be present with the Lord. Once iniwan po ng ating kaluluwa ang ating katawang lupa, diretso po yan sa ating Panginoong Yesus. Sa kalangitan, sa kingdom of heaven. Amen po, sa kingdom of God. Wala pong 40 days. Walang 40 days dito sa lupa. Wala pong ganun, kapatid, na kailangan ka pang ipanalangin. Amen po. Para from purgatorio, mapupunta ka ng langit. Wala pong ganun, kapatid. Amen po. For it is appointed for a man to die once, and after that judgment, immediately. Amen po. Nangyari po yan. Kailan po yung immediately nangyari yung ganon? Nung ang Lord Jesus po ay napagtagumpayan ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Wala na po. Sige po, palakpakan po natin ang kaya ano po, our present now is, ano po, 1 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone, the new has come. Pakitingnan nga po ang katabi, kung bagong nilalang na nga po ba yan. Amen po. Nakikita po ba ang liwanag ng Lord Jesus? Dahil ang sabi po, we are the light of this world. Ang sabi po ng Lord, as long as I am the light, as long as I am in this world, I am the light of this world. Pero nung ang Lord Jesus bumalik sa langit, we are the light of this world. Amen po ba? Yung light po na yan ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Amen? And we are the salt of this world. At ano pa po? Future. Even in our future death, ililigtas po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Dahil ang sabi po, 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 44, ang sabi po, gayon din naman sa muling pagkabuhay ng mga patay on the resurrection of the dead. Alam po ba natin kung ano magiging itsura po natin? Sa muling pagkabuhay po ng mga namatay on the resurrection of the dead. Pakitingnan nga po yung katabi. Pakisabi ko, mas gaganda ka pa. Mas Glowing in the dark. Kasi ang sabi po, gayon din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 44, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Amen po. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Amen. Kung paano ang Lord Jesus, kung siya po ay muling nabuhay,
Nung siya po ay pumunta dun sa upper room, na kung saan yung mga alagad po ng Lord ay takot na takot. Kasi wala nang kanilang Panginoon. Pinako na sa krus. Ang takot nila sila na po yung susunod. Amen? Pero nakapasok ang Lord Jesus nang hindi binubuksan ng pintuan. Paano po nangyari yun? Tumagos ang Lord Jesus sa wall. So, ganun po tayo mga kapatid. Yun po ang ating, dahil ang sabi po, kung paano ang Lord Jesus na nakita na itinaas, ganun din po yung magiging katawan po natin. Amen po. Same po ng katawan ng ating Lord Jesus ang magiging katawan po natin. And last one po, the conclusion, letter C. Our hope is the blessing of God's faithfulness. His promises are always yes and amen. Yung alam lang po natin na meron tayong Diyos na tapat. Isang napakalaking blessing na yun, kapatid. Diba? Tayo, hindi tayo tapat eh. Amen? Meron po bang tapat sa atin? Meron po bang tapat sa atin, mga kapatid? Ang sabi po, sige, basahin muna po natin 2 Corinthians chapter 1, verses 18 to 20. Last verse na po natin ito. But, as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. Verse 18. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in Him, it has always been yes. Verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. So through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen po. Lahat po ng pangako po ng ating Panginoong Diyos kay Kristo, lahat po yan ay yes and Amen. Amen po ba? Lahat po ng mga salita po ng ating Panginoon. Dahil ang sabi nga po ng Lord Jesus, di ba, hindi po siya pumaritod dito sa lupa para ano po, para ipawalang bisa ang kasulatan. Naparito siya sa lupa para pagtibayin ang kasulatan. Amen po ba? Kaya wala kong inabolish ang Lord. I did not come on earth to abolish, but I have come, ano po, para i-strengthen pa ang salita ng Lord. Na ang sabi po for us, ano po, yung kahit na isang tuldok, hindi po binago ng Lord sa kasulatan. Dahil, sabi nga po, yung mga Hebrew letters or mga Greek letters, isang kudlit lang ang mabago dyan, iba na yung salita, iba na yung term, iba na yung word. Di ba meron din po tayong mga ganon? Di ba? Kanji. Ano po bang example? Diba? Nag-iiba po yung salita. Amen. Pag nilagyan mo ng kudlit, hindi na siya. Diba parang ano na lang, nag-Japanese tuloy ako. Diba hashi? Hashi. Diba? Kumbaga nagiging, iba yun sila, same pronunciation, same spelling, pero different pronunciation, different meaning na po. Amen po. Magkaroon lang siya ng ibang kudlit. So, ang Lord Jesus, sabi niya, wala siyang binagong kahit na isang mang kudlit. Lahat ng pangako ng Diyos sa Lord Jesus ay yes and amen. Amen? So, tayo po lahat, kung ano po yung mga pinanghahawakan po natin ng mga pangako ng Diyos, panghawakan po natin because our God is faithful. Amen? Pagkakan po natin. Sabi nga po, 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaring takwil ang kanyang sarili. Ang tanong, tapat po ba ang Diyos sa atin? Amen. No. Salita. Amen po ba? Never na magiging tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil nga, we are all bound to sin. Na tayo'y nagkakasala, kapatid. Amen? Ngayon, Lord, talaga magsisipag na ako, Lord. Magbasa ng Bible, Lord, cover to cover, Lord. Babasahin ko, Lord. Igising ako, Lord, 2 oras na araw-araw para magbasa ng Bible. Monday,
Tuesday, First chapter check. pa lang, ano pa na. Wednesday, ano po nangyari? Hindi ka nagising? Ay, Lord, sorry po, Lord. Hindi ko po intention, Lord. Thursday, nag-ring? Ano po? Mamaya na lang. Ano ka pa? Nag-snooze ka pa ako yung minutes. 5 minutes na lang, sir. Pag minsan, kung gaano po yung kainit natin, nawawala po yung time. Pero, yung pong pinangako natin sa Lord, pinangahawakan po ng Lord. Amen. Kaya kung meron po tayong pinangako sa Lord, balikan po natin yun. Amen. Amen po, kasi hinihintay po tayo ng Lord na tuparin ang ating pangako. Amen. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. The reason kaya hindi po niya binibigay ang tuparan ng kanyang pangako dahil tayo yung nagbabago. Amen po ba? Dahil hindi po tayo handa yung ating puso. Amen po ba? So, if we are faithless, He remains faithful not to us, but to His words. Amen. Amen po. Kaya wag po natin sabihin, kahit di ako tapat, ang Diyos tapat. Hindi sa atin. Tapat siya sa kanyang salita. Amen po. Kasi hindi siya pwedeng mag-compromise ng kanyang salita. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin.